From this to this. Opo, ako muna yung magvo-voice over. Kaya sabay-sabay tayong mairita sa boses ko. Nakikita ko pala yung niluluto ni Chawot. Nagugutom agad ako. Sana all talaga, Cookie Rin. At eto nga, magsasara na kami ng tindahan. Huy, hindi, magbubukas pala. Naalala ko nun, pangarap kong magkaroon ng tindahan. At buti na lang hindi natuloy kasi mangungupit lang ako. Kaya wag niyo akong tularan. Naglinis na nga ako sa labas kasi namalengke si mama. Huy, nakikimama. Na para bang anak din ako, no? So habang wala pa yung nanay ko, ako muna yung magtitinda dito. Sakto, nagugutom na ako tapos meron akong nakitang suman. At dahil dyan, titikman na natin. Masarap naman pala kahit walang asukal. At eto nga, dumating na si mama. Nag-request nga siya na ako daw magluluto. Napaisip tuloy ako kung anong iluluto ko na naman. Grabe, masasabi ko talagang napakasipag ni Chawot. Kaya niya maglinis, magluto. Kaya siguro eto na yung sign para magsipag na rin ako. So eto nga, nililinis ko na yung bango. At grabe, matrabaho din pala ginagawa to. Kung ako yan, bibili na lang ako sa fast food. Nabilib nga ako sa kanya kasi marunong siya maghiwa. Nako, pwede na talagang mag-asawa si Chawot. Kaso naalala ko, wala pala siyang jowa. Aray ko. So ayan, naglagay na ako ng toyo kasi toyoin naman ako. Huy, hindi ganun. Naglagay na rin ako ng kalamansi. Tapos ayan, minekos-mekos ko lang siya para lahat malagyan. Naalala ko noon, hindi talaga ako kumakain ng isda. Eh kasi naman ilang beses na akong natinik, no? As in, sinusumpa ko na talaga siya noon. Pero kapag tumatanda ka, nakakain mo na yung mga dating hindi mo naman kinakain. Ayan, nadala tuloy ako sa kwento. At dahil dyan, magluluto na tayo. Sana talaga sa susunod, turuan na din niya ako magluto. Kaso baka mataas yung sweldo niya, kaya wag na lang. Baka pwedeng gamitin ng kaibigan ka. So ayan, binabad ko na sa harina etong bangus natin. Opo, ipa-fry natin yung mga isda. Sa nakikita ko, parang madali lang din siyang gawin, kaya kahit kayo pwede niyo siyang gawin sa bahay. Alam niyo ba yung isda na butas-butas? Di fish ne. Uy, wali. Nandito na nga ako sa punto na nagugutom na ako dahil sa nakikita ko. Eto yung gusto kong ulam, yung maluto. Pagkatapos sa isda, iluluto naman natin yung mga patatas. May pagalaw-galaw pa, aba, parang nagpapakitang gila. Sinabay ko na rin tong carrots, pati na rin yung bell pepper. Kinakaya pa ba ng tenga niyo yung voice over ko? Kasi sabi ni Chawot, pwede na daw pang ringtone yung boses ko. Kasi kung gaano siya kahinhin, ganun naman ako kaingay. Naglagay na rin ako ng bawang, sibuyas, tomato sauce. Opo, pati na rin sili. Ako pa naman yung tipong kapag kumakain ako ng sili, mas masarap akong kumain. Kaya sana masarap talaga yung kalalabasan neto. Kasi kung hindi, ligwak ka talaga sa akin. Uy, pala desisyon ka. Nagtataka na nga ako sa luto ko, parang paspageti na to. Kumbaga pasta at hotdog na lang ang kulang. Tapos sabay mo pa ng kanta na. Happy na birthday mo pa. O, diba? Puro kalokohan na lang ang alam ko, Sa puntong to, natatakam na ako sa luto ni Chawot. Baka naman pagluto mo na ako ng seafood. Nilagay ko na din isa-isa yung mga bangus. At sana naman dinagdagan niya yung luto niya para mabigyan niya din ako. O, diba? Nakikita yung ugali ni Chawot. Naalala ko naman yung mga ingredients, kaya pwede ko nang gawin to sa bahay. At finally, natapos na rin ako magluto. Akala ko puputi na yung buhok ko bago matapos. Kaya naman, tikman na natin. Kinakabahan nga ako kasi baka hindi masarap. Pero grabe, ang sarap pala ng luto ko. Parang nakalimutan ko yung pangalan ko sa sobrang sarap, ate. Sigurado kapag natikman nila mama at ate to, magugustuhan din nila. At eto nga, pinatikim ko na kay mama. Kabado 20 pa ako dito, pero at least approve kay mama. O Erika, sa susunod, ikaw naman. Ayun lang. Bye! Sana all may pa-ringtone. Charot! Nag-check-in pala kami dito sa hotel. Ngayong araw din kasi yung birthday ni ate. At dito na rin namin sinelebrate. Kasi dito daw niya gustong ganapin yung birthday niya. Nakapanjama pala ako dyan. Kasi kagabi nagpanjama party kami. Tawa nga kami ng tawa. Kasi nakapang OOTD kami lahat ng pantulog. Ayan pala si mama tsaka papa. LQ daw sila ngayon. Charot! Dalawa pala yung kinuha naming room. Kasi kung isa lang yung kukunin namin, hindi kami magkakasya. Ang galing nga nito. Kasi meron pa silang isang pinto para makita mo yung mga iba mong kasama. Eto palang mga kasama ko, tulog na tulog pa. Kasama din pala namin dito si Mami, yung kapatid ni Mama. Sa kanila kami tumutuloy kapag nasa Manila ako. Pumasok na muna pala ako sa loob ng CR. Kasi ilang oras na lang din, bababa na din kami. Nakahanda na din daw kasi yung breakfast. Late na din kasi kami natulog kagabi, kaya late na din kami nagising. Labas ko nga ng CR, sabi ko kay Mama, magbukas na siya ng tindahan kasi may bumibili na ng kape. Charot! Eto naman senyor, kakagising lang. Sana all just woke up. Chut! Pagkatapos nga namin makapaghanda, kinuha ko na tong card para makababa na kami. Sabi ko nga sa kanila, bilisan na nilang kumilos kasi nag
nakakawi na yung mga bulati ko sa tiyan. At ngayon ko lang pala napansin, si mama lang yung nakasapatos sa amin. Sana all mag-aalmusal lang nakasapatos pa. Chut! Dumiretso pala kami dito sa 4th floor, sa may Spencer. Dito rin kasi kami mag-aalmusal. At sobrang dami din pala ng food nila dito. Kasi buffet din siya. Gusto ko sana mag-almusal ng ganito para magmukhang aesthetic yung araw ko. Kaso nga lang mas gusto ng mga bulati ko yung ganito. Ayaw daw nila yung cereal at saka yung oatmeal. Chut! Pagkatapos nga namin mag-almusal, nagpalit na din kami ng damit tapos dumiretso kami dito sa pool area. Pero nag-shower na muna ako bago ako mag-swimming. Ito palang gagawin ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga natutunan ko. Nag-aaral pa ako ng swimming lesson. Charot! Ituturo ko pala yung kaway ng aso. Ganito pala yung kumaway yung mga aso kapag nalulunod na sila. Charot! Inaya ko pala sila dyan. Magpaunahan kami. Siyempre ako yung main character dito. Kaya ako dapat manalo. Ako talaga nanalo dyan. Pagkatapos nga namin mag-swimming, umakyat na din kami. Nauna ko na nga silang bumaba kasi meron pa ako meeting sa client. May bago nga akong project ngayon. Kaso hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo kasi wala naman talaga. Charot! Kunwari lang na may project para lang magmukha akong aesthetic. Kumbaga kunwari may kausap ako. Charot! Pagkatapos nga nun, bumaba na din ako sa lobby. Hinahanap ko na nga kagad yun na Mari Japanese Bistro. Sabi kasi nila masarap daw dito. Kaya itatry muna namin. At saka para maiba na din muna yung kinakain namin. Pagkarating ko nga dito, siniserve na din yung mga pagkain. Eto pala yung in-order nila. Hindi na din ako umorder para sa akin kasi sobrang dami na. Tsaka mukha silang masasarap. Lalo na tong ramen. Nag-request din pala kami sa staff. Pwedeng batiin yung ate ko para sumaya yung babaeng yan kahit paminsan-minsan. Charot! Masaya naman yan kahit walang jowa. Sobrang bait nga pala ng mga staff nila dito. Kaya pagkatapos ng ginawa nila, nagpasalamat talaga ako sa kanila. Happy birthday ate! Pagkatapos nga namin kumain, nagpahinga kami ng ilang oras tapos dumiretso kami dito sa may gym. Medyo marami din kasi nakain ko. Kaya inaya ko din sila pumunta dito para kahit papano mabawasan yung mga nakain namin. Nag-workout din pala ako sa bahay tuwing umaga. Pero hindi ko naman siya nagagawang araw-araw. Siguro nasa once a month. Chot! Sunod ko nga pinuntahan itong treadmill. Medyo lumalaki na kasi yung tiyan ko. Baka bigla din kasi mawala yung abs ko. Binilisan ko na nga lang dito kasi wala akong dalang rubber shoes. Baka mahulog pa ako sa'yo. Chot! Pero nag-workout talaga ako kapag marami ako nakakain. Lalo na kapag napapansin ko lumalaki na ako. Tapos sinasabayan ko na rin ng diet. Pero ngayon, wala munang diet. Nung kinagabihan na nga, dumiretso na kami dito sa Cactus Jack. Ang ganda nga dito. Nandito yung mga iba't ibang klase ng mga alak. Kung lasenggo ka, magugustuhan mo dito. Charot! Pero nagustuhan namin dito kasi sobrang sarap ng mga pagkain. At sa susunod nga, ganito na rin yung mga lulutuin ko. Pass muna tayo sa mga kawi-kawi. Chawot! Di ko pa kayang lutuin yan mga guys. Pagkatapos nga namin mag-pray, inumpisahan ko na nga lahat ng mga in-order namin dito. Inuna ko nang kinain tong beef ng ribs. Tapos sinabay ko na din tong chicken. Sobrang sarap nito mga guys. Sana masarap din yung ulam nyo. Kasi sobrang busog na mga bulati ko ngayon. Ayun lang. Bye-bye! Gabing-gabi na nga, may mga dumarating pa akong bisita dito sa rest house. Na gantong oras nga dapat yung pagtulog ko. Na mukhang di nga yata tayo makakatulog mga guys. Kasi may mga dumating nga tayong bisita. Ay, bisita pala. May mga dala pa silang mga gamit mga guys at malita. Nandito na nga daw sila memerwisyo. Ay, mag-overnight pala. Sabi ko naman, pagtapos nila mag-overnight dito, ambagan na lang sila magbayad ng renta sa akin. Hindi, in-invite ko sila mga guys. Kasi umuwi na nga sila mama sa bahay. Na para may kasama nga tayo dito. Eto, nagdala pa nga sila ng speaker. Kasi magiging singeres muna daw sila ngayong gabi. Habang naglolokohan nga sila sa boses nila sa loob, lalabas na muna ako para makahanap nga ng ipapakain sa kanila. Na gusto daw nila mag-movie night mga guys pagkatapos ng karaoke. Na pwede na kaya to mga guys. Etong bar na lang kayo. Pero mababait naman yung mga kaibigan kong yun mga guys. Kaya sasarapan ko na lang yung gagawin nating midnight snack ngayon. Nasa labas na lang din pala ako magluluto. Para hindi na nga rin masyado magkalat sa loob. Na meron nga tayo ditong popcorn, french fries, chicken nuggets, nachos, at saka na din tong ubas. Nagsisidatingan na din pala yung mga iba naming kasama. Kaya naman mag-uumpisa na ako magluto dito mga guys. At tignan nyo, may mga live audience pa ako dito. Na alam nyo pala, ngayon ko na lang din talaga na-experience yung mag-overnight kasama yung mga kaibigan. Dati kasi nag-aaral ako, di talaga ako pinapayagan ni na mama. Na medyo stricto kasi yung mga yun, na baka daw makapag-asawa daw ako na maaga. Pero pagkakilala naman ni na mama mga guys, pinapayagan naman ng konti. Basta pagtapos ng project, uwi ka agad. Pero naalala ko mga guys, nakapag-overnight na naman ako isang beses lang. Na yung thesis namin, kailangan ko talagang sumama. Kasi yung ambag ko lang talaga noon, pagluluto ng pancit canton. Kaya no choice si mama mga guys, kasi di ako matatapos. Pero eto na nga mga guys, yung gagawin pala nating midnight snack ngayon. Familiar ba kayo sa mga charcuterie board mga guys? Yung bang sa isang lalagyan, nakamekos-mekos nga lahat ng pagkain. Na kumbaga, mas pinasosyal nga tong midnight snack. Na mabilis lang din naman tong gawin. Kumbaga, i-design mo lang din yung mga pagkain. Naglagay lang din kami dyan ng french fries, ng chicken, ng burger, nachos, ay yung huli nga yung ubas.
Mukha na nga siyang masarap mga guys. Kaso mukhang nakakabitin naman yun. Eh, ang dami namin dito. Kaya gumawa pa nga kami dito sa isang board. Baka kasi yung isa nagawa natin mga guys, kulang pa sa akin. Shot. Oh, wait lang. Takpan lang natin tong basag para di halata mga guys. Na eto na nga pala yung finished product ng nagawa nating charcuterie board mga guys. Na okay na to pang midnights na. Kung hindi pa okay to sa mga bisita, bala na kayo dyan. Pero para sa inyo ba mga guys? Okay na ba tong pag midnight snack? Na di naman siguro nakakaya to sa bisita, no? Pero di talaga to nakakaya mga guys. Kasi paambagin ko nga sila dito. Cute. Tinawag ko na nga si ate dyan para ma-serve na nga namin tong mga niluto namin. Andito na nga yung delivery. Bakit ang tagal pa magbukas ng pinto mga guys? Pero wala na nga nagdi-deliver ng gantong oras. Kaya pinaglutuan na lang namin yung mga kasama namin dito. Kaya naman tara, magmukbang na tayo dito mga guys. Di pa nga nila alam kung ano pang kukurutin nila. Mukha naman din kasi talaga masarap mga guys. Kaya naman siguro kapag napanood mo to, itag mo yung mga kaibigan mo para matuloy na talaga yung pag-overnight. At syempre ang pagmumukbang. Pinataste test ko na nga muna yung mga kasama ko dito mga guys. Bago nga kami mag-movie marathon. Magkakaiba nga kami ng mga gustong panoorin. Nahirapan nga ako mga guys. Yung ano ba yung papanoorin? Na iba kasi sa amin mas gusto daw yung horror. Yung iba naman romantic. Yung isa comedy. Na naging sinihan na nga dito sa loob mga guys. Mukhang mukbang lang yata yung ginawa namin ni Hana dito mga guys. Mukbang na may konting movie marathon. Mukhang ako rin pala yung makakaubos sa niluto natin mga guys. Ayun lang. Bye-bye! Maaga nga ako nagising ngayon dahil sa alarm clock ko. Hindi dahil sa sinet kong alarm mga guys. Na dahil sa sobrang ingay nga na kaluskos na naririnig ko sa CR. Kaya dumiretso ko sa CR kung ano yung maingay. Napagtingin ko nga, eto yung naabutan ko si mama naglilinis. Pero pag siya niya yung tulog mga guys, dahan-dahan ako sa pagkilos ko para lang hindi nga siya magising. Habang naglilinis nga si mama dito, napansin ko yung gamit naming sabon mga guys. Parang hindi na yata ito maganda pang share sa pangligo. Na mukhang oras na talaga para magpalit na ng bago. Nabuti na lang bumili ako kahapon ng Safeguard Body Wash. Saktong-sakto. Eto na lang yung gagamitin kong pangligo. Sabi ko kay mama, papalitan ko na yung sabon namin dito. Nasimula nga ngayon, eto na yung gagamitin namin. Nabigla ako na alala, may lakad pa pala ako mamaya. Kaya maliligo na rin ako ngayon. Na madali lang pala to gamitin mga guys. 2 pumps sa loofah. Easy lather and smooth application. Na ang ganda ng body wash na to mga guys. May deep cleaning na at healthy skin pa. Kaya yan mga guys, fresh na ulit tayo. Germ protection? Check. Plug kit free feeling? Check. Nasabi nga ni mama, pumogi daw tayo. Kaya itong Safeguard body wash rin daw yung gagamitin niya. Kaya try nyo na din. Ayun lang. Bye-bye!